Tuloy ang laban ng masa, laban sa gutom, kahirapan at injustisya. 6 na taon na ngayon nang pinatunayan ng masa at kanilang pagkakaisa laban sa pamamayani ng kahirapan at injustisya. Sa pamamagitan ng EDSA, binigyan tinig ng mga mahihirap ang matagal na nilang kinikimping na galit at pagsigil sa kalakaran at kaisang ilan lamang ang nakikinabang at nagpapasasa. Samantalang marami ang namulat, mas marami ang nagpilit balikat sa potensyal ng mga mahihirap na magdakda ng kasaysayan at mamula sa pagbabagong pakikilalaman ng higit na nakadarami. Kaya sa darating na Mayo 1, nananawagan ang People's Movement Against Poverty sa aming mga kapwa mahihirap na muling-gulitain ang pagbibigis ng ating lakas sa pamamagitan ng EDSA. Panatilihin ang apoy ng paghihimagsik sa ating mga puso upang ang ating pangarap na wakasan ng kahirapan at hindi pagkakakasay sa ating lipunan ay magkaroon ng katuparan. Kung ang mga nangyaring ulit ay tinit na kinakalimutan ng diwa ng unang 2 EDSA na kanilang tinakinabangan upang maggamit ng kapangyarihan, hindi tayo dapat tumulad sa kanila hanggang ang tunay na pagbabago ay wala pa rin sa ating kamay. Ang pagulita at pagdiriwang ng ika-6 na taon ng ating pagkakaisa sa EDSA ay gamitin natin inspirasyon upang muling magbuklod ang isip at lakas para sa pagtaguyod ng ating kolektibong interes. Gutom, kahirapan at injustisya ang agenda ng masa laban sa halalan sa Mayo 14. Kasabay ng pagulita ng tiwak sa kanyang ika-6 na anibersaryo ng EDSA, ipinapahayag din ang aming hamon sa mga kandidato sa pambansa at lokal na halalan sa Mayo 14 na manindigan kontra gutom, kahirapan at injustisya. Ang pinagmamalaking pang-ekonomiyang patunlad ng Rene Arroyo ay ungkat at walang pakinabang at mahihirap. Patunay nito ang lumalalang sitwasyon ng kagutuman na dinaranas ng ating mga kababayan. Kung kaya, inananawagan din ng TIMAC ang pagtatakwil sa mga kandidato ni Ginang Arroyo at kasabay nito, aming pinapahayag at pagsuporta sa ilang mga senador na pinamumunuan ni House Majority Leader Jesus Cordero, Senator Tim Lacson, Senator Rico Nasan, at Navy Lieutenant Sergeant Antonio Trillanes. Naniniwala ang TIMAC na pawang ang mga kandidato lamang na ito ang may tunay na sinseridad na magdulot ng pagbabagong tutugon upang labanan ang gutom, kahirapan at injustisya. Sa Mayo 14, lumalawak din ang TIMAC sa halalan sa pagkilis. Sa pag-asa ang mahigit na 100,000 nakuha naming boto noong 2004 ay mabibilang ng maayos at tuloy mabibigyan ng tunay na tinig ang mahihirap at maliliit.